Magpapatupad ng no-sail, no-fly zone ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay ng paglulunsad ng satellite ng South Korea. Ito ang napagpasyahan sa pulong ng NDRRMC at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. May report si Waywaya Macalma. No sail, no fly at no fishing zone. Ito ang mahigpit na ipapatupad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa October 26 mula 2:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Apektado ang 540 nautical miles ng eastern seaboard ng bansa. Kabilang dito ang buong Bicol Region, Samar, Leyte, Daraga Island at Caraga Region. So no fly zone, no maritime navigation there, and no fishing. Please. My concern is the safety of the Filipino people. Ito ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos matanggap ng Department of Foreign Affairs ang sulat mula sa bansang South Korea na sila ay maglulunsad muli ng rocket sa ikatlong pagkakataon. Mula sa Narrow Space Center, South Korea, aabot lang ng 20 minutos bago makarating ang rocket sa Philippine Area of Responsibility. 3 lugar ang tinitignang maaari maglandfall ang debris ng rocket. Ito ay sa Isabela, Palanan, Samar at Surigao. 2 naman ang posibleng mangyari sa rocket. Ito ay maaari magpira-piraso o masunog sa ere ang mga debris. Ngunit ayon kay Mac Sacro, may tsansa pa rin itong bumaksak sa kalupaan dahil sa human error. Magpapalabas naman ng Notice to Airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa lahat ng commercial airlines upang iwasan ang mga lugar na tatahakin ng rocket. Our plan, especially on October 26, is since this is a planned activities, we have the advanced information on it. We will be issuing a NOTAM. We call it as a Notice to Airmen. At least 7 days before, so all the airlines can plan if they intend to deviate and away from the affected airspace. Siniguro naman ng Philippine Nuclear Research Institute na walang nuclear radioactive na dala ang rocket. Wala talagang involved na nuclear or radioactive material. And madalas sa fuel ngayon, as explained by Mr. Sacro, since hindi nuclear fuel or any nuclear battery ang ginagamit dito. So, very, very unlikely na mayroong radioactive materials involved dito. We don't have to worry about no. For this satellite, there is no problem. Oras na bumagsak ang debris ng rocket sa bansa at kung malaki ang epekto nito ay handa ang lahat ng ahensya umayuda sa ilang Pilipinong apektado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.